Pinakamainam nga po na palakpak para sa Diyos. Amen. Tandaan natin ang favor ng Lord na sa atin at yung protection ng Panginoon na sa bawat membro ng ating pamilya. Amen po ba? Kaya nasabi ni ating Virgin, parang ano yung patay na. Paano mo rin mag-aaral? Amen. So, minsan hindi natin minsan maiwasan yung gano'n na po na ma-aksidente talaga yung aksidente. Tayo nag-iingat, pero mga sa likod, nasa harap, ano po. Pero ang Diyos laging yung protection niya nasa atin. Amen po ba? Amen. Praise God. Hindi ano nga po rin yung katabi. Matamis na ngiti. Yan. Dapat lagi sa okto yan. Ano po? Praise God. So, tunay nga na ang Diyos marami pong ginagawa. Alam ko meron pa pong mag-testify. Pero siguro sa susunod na buwan natin siyang tatawagin para mas marami talagang maghapon tayo. Ano po na? Totoo ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Pag natutunan natin maghintay sa tamang panahon na ang Diyos ay nagtakda. Sa lahat ng pagpapala na kanyang inihanda para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So ngayon po, yan po yung pakibasa nga po ulit ang ating team. Yung malakas. 1, 2, 3. Yan po yung tema natin ngayong February, ano po, na kung saan ay patuloy tayo papaalalahanan. At yan po din yung ating core values. Ano nga po ulit yung ating core values? Okay. Yun, ano po, praise God. Yan po yung isa sa core values po natin, passionate love for God. Love and compassion for others. Hindi po nag-iiwalay yung dalawang yan, ano po. Na tinuturuan tayo, ang unang nagturo sa atin kung paano tayo magmahal sa Diyos, ano po, ay ang Diyos mismo. Kasi ang Diyos na ay pag-ibig. Ano po. So, nakasulat din po sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, ano po, yung tema po natin, ano po, sabi na Deuteronomy 6:5, ibigin ninyo ang Diyos, sabi dito, ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. So yun din po yung nakasulat doon sa ating tema natin, ano po, doon sa Matthew chapter 22, ano, 37, 38, sabi doon, may isang dalubhasa, ano po, sa utusan na nagtanong sa Panginoon, kung ano yung pinakamahalagang utos. So yun po, yan po yung pinakamahalagang utos na binigay sa atin ng Diyos. Mahalin natin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ano po? At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kasi yan po yung magtuturo sa atin para makapamuhay po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. At pag yung passionate, yan po ay ano na sabi ng passionate, ano ibig sabihin, ano po, yung marugdog na pag-ibig, ano po, masiding pag-ibig, dapat hindi po namamatay at huwag natin hahayaang mamatay po yun. Kasi doon po sa akin ng Revelation, pahayag sa Tagalog, nandiyan po ang mga Bible nyo. Okay, sa pahayag chapter 3, may ipapaalala po sa atin, ano po, sabi po doon sa chapter 3 verse 15, nalalaman ko ang mga ginagawa mo ay alam ko hindi ka malamig, hindi mainit, maamo sana malamig ka o mainit. Sabi po sa 16, ngunit dahil ikaw ay malahin niya, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Kaya pag-ibig po natin sa Panginoon, maligamgam sa mas mababang na Tagalog. Ano po, ayaw po ng Diyos yung maligamgam na pag-ibig. Gusto po niya ay nag-aapoy yung masiding pag-ibig. Ano po ang nais po niya. Kasi po may nakasulat din po sa kanyang salita sa Old Testament na seryoso po ang Panginoon. Ano po. Siya lagi yung po yung ang first love natin ay ang ating Panginoon. Sa bawat mag-asawa, ano po, ako po, may asawa, ano po, ang first love ko siyempre ang Panginoon. Second love ko lang si Pastor. Amen po ba? Dapat alam mo na sa lahat na mahal natin ay ang Panginoon. Kasi yun yung matuturo sa atin na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. At yung pag-ibig na yun, pag naano yung masiging pag-ibig sa atin, may papakita
Kaya ibabalik lang natin yung buhay na ito habang ang buhay na ito nasa atin pa, magamit para mabigyan ng karangalan ang Panginoong Jesus. Amen po? Tayo gusto natin yung mukha tayo po manalangin. Ama, sa pangalan po ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nasa aming pong kalagitnaan, kami pinagpupuri ng papasalamat sa araw na ito. Sapagat muli, sa araw na ito, binigyan mo kami, pinagpala mo na po kami sa pagising pa lamang namin sa umaga. Binigyan mo kami ng panibagong buhay na salamat po. Sapagat ngayong umaga, nandito kami sama-sama sa lugar na ito, na wala po ibang minangasa ang puso, kundi mabigyan ka namin ng mataas na karangal at kaluwalhatian, sapagat dapat ng tumanggap nito. Salamat sa isang linggo na kung saan kami iningatan mo, ginabayan mo yung protection patuloy namin naranasan, at patuloy na pinatagpo mo bawat pangangailangan na meron po kami. Salamat po sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig na bago tuwing umaga. At sa aming pag-aaral sa umaga ito, dalangin ko po, Panginoon, manatili bukas ang aming mga tenga para marinig po namin ang iyong tinig. At tulungan mo po maging bukas ang aming mga puso upang tumanggap, Panginoon, ng pagpapaalala, pagtutuwid, at pagpapala mula sa iyong salita. Bigyan mo po kami ng pag-unawa, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong umaga upang patuloy na maging malago, maging matatag, maging mabunga ang buhay pananampalataya na ikaw ang nagbigay sa amin po lahat. Salamat, Banal na Espiritu, ikaw ang maging tagapagturo sa aming kalagitnaan at walang ibang makitaas sa lugar na ito kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Tayo po natin magsabi ng Amen. Yung nagkalapa po para sa Panginoon. Praise God. So, meron po ako, lumilin po kayo sa hulihan. May nakita po akong bagong mukha. Yan. Praise God. Kilala niyo po sila? Amen? Praise God. So, welcome po natin ang ating mga kapatid. Ano po? Mula po, ay, ganda ng kanyang pangalan. Ano po? Pangalan ng lalaki, pangalan ng babae. Pero lalaki po siya. Okay, welcome po natin si Brother April Impemano. Praise God. Palakpak po natin na ito siya. Si Kuya April. Tama mo ba, April? Okay. Sa palakpan din po natin. Ang kanya po kasama. So, magkasama po. Magkasama mo ba kayo? Ayun. Palakpan natin si Sister Jessa Nilagan. Ayun po. Ano po? Kanina po anak. Ano si Mary, ano po? Si Marie Nilagan. Pwede ba kayong makanayang po sa aming kalagitnaan? Ayan. Yes. Dahil tayo magpatuloy sa pag-aaral. Gusto po namin ipadama ang pagmamahal, ano po, ng Panginoon sa inyo. Yan. Tinatawag ko po yung ating mga awit, yung ating manito. Yan. Yan po sa gitna, Uya. Praise God. At tayo po yung awit sa Panginoon, isang masayang awit
yung ginamit mo para sila ay dali sa lugar na ito. Salamat sa pagka-instrumento mo po sila para makasama namin, para patuloy na makilala ka namin sa isang malalim, biglang kaparaanan. Sa pamagitan ng pakikinig namin ng iyong makapangyarihan sa salita. Salamat, alam mo po yung pangangailangan nila, Lord. Patuloy mo po katagpuin, katulad ng pangako mo sa iyong salita, sa Marcos 6:33, dahil binunan nila ang iyong kaharian at kapuliran. Ano bang pangangailangan na meron sila? Salamat natin yung assurance. Kinatagpo mo na, Panginoon. At ang mga source of income na meron sila mag-asawa. Lord, salamat. Patuloy mong pagpalahin. Kung bakit may patuloy na mag-instrumento, maging instrumento para sa katugunan sa lahat ng pangangailangan sa loob ng pamilya. Salamat po, Panginoon. Kaya ako patuloy, Lord, na malalasan nila, Panginoon, ang yakap mo sa umagang ito habang sila'y makapakinig ng imbalan na salita. Kaya ako, Diyos, na sa araw na ito magsimula, Panginoon, magikuha sila sa iyong salita, makakilala ka nila sa isang malalim, bibigyang kaparaanan, O God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, tulungan natin tatakalit po kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po natin nagsabi na, wala ka pa para sa Panginoon. Maraming salamat. Tayo po pa kayo, Kuya Edwin, Ate Giselle. Praise God. Okay. So, saan po kayong barangay galing? Kuya, dito ba po kayo? Dito sa Bukal. Sino po nag-invite? Si Ate Sonia. Praise God. So, palapaan nga po natin ang buhay ni Ate Sonia. Amen. Praise God. At ang buhay ng mag-asawa kasama kanilang anak. So, ako po nananampalataya na dahil tulungan po kayo sa, ang Diyos po ang nag-imbita. Dinamit lang po si Ate Sonia. Kami po nananampalatayang lahat na hindi po kayo uuwi na hindi nyo mararanasan yung yakap ng Panginoon. Patutunayan po ng Diyos yung kanyang sinabi sa aklat ng Mateo 6:33 na pag inunan natin yung kaharian at katuwiran ng Lord, ano ang pangangailangan meron tayo kayong kakalagpuin. Amen po ba? Ano ang pangangailangan natin? Ano po? Praise God. Okay. Paano nga ba? Paano nga ba mananatili? Ano po yung passionate love natin? Ano po? Paano ito mananatili? Yung isa dito, tinuro ko po paano natin i-express. Ano po? Ngayon naman, paano natin pananatilihin? Yung pong ating nasiling pagmamahal na ang Diyos mismo ang nagturo at nagbigay sa atin. Amen po ba? Yung po bang pagmamahal sa asawa ay sa mga may asawa namin ito taas ang kamay. Yan. Nawawala ko ba yung pagmamahal sa asawa? Pinakamatagal na mag-asawa dito. Ilan taon na kayo, Kuya? 42. Kasi sila yung pinakamatagal. Kasi sila Ate Julie, sa ating pong couples night, double celebration po yung kasi wedding anniversary nila. Hindi yun. 32 years na nagmamahal at nagpupunawaan. 42 naman sila, Kuya Rick at Ate Lynn. Maraming mga dinaanan. Pero, iba't ibang pagsubok ang dinaanan. Pero, nawala ba ang pag-ibig sa bawat isa? Hindi. Kasi kaya mo, magkasama pa rin sila hanggang ngayon. Kaya hindi po ako lang, kasi iba sabi niya, nawawala na. Sabi niya, hindi. Kasi choice minsan choice ng bawat isa. Pero pag yung pagmamahal talaga, inukit sa puso, natin, mananatili yung kahit na anong problema ang daanan doon natin. Sa bawat mag-asawa, hindi po exempted sa problema. Amen ba? Ang Ate Shirley, Kuya Rodel, Ate Virgie, si Kuya Joey, ilang mga asawa. Hindi exempted si JT. Hindi exempted ang bawat mag-asawa. Sa problema. Sabi nga, mas minsan ba't hindi pa nga, Pero salamat, kasi tayo, ang sabi ng salita ng Diyos, na Diyos mismo ang naglagay sa puso natin ang pag-ibig. Kaya hindi po ako naniniwala na mamatay po yun. Minsan, merong naghihiwalay kasi yun ang choice nila. Pero pag ang choice ay, kasi ang nagmamahal, umuunaw at nagpapatawad. Amen po ba? Amen. Praise God. Kaya ngayong umaga,
So, may lang po yung aking tutulong ngayong umaga. Praise God. Paano ba mananatili? May gagawin po tayo. Amen po ba? Kasi yung mga nagmamahal, ang ginagawa niya ay mga bagay na matutuwa. Yung kanyang minamahal. Di ba? Meron na ba nagmamahal ang gagawin mo ay kagagaling ng minamahal mo? No, amen, di ba? Gagawin mo lahat para maipakita mo talagang mahal siya. Sa mga kasama dito, dapat daw po laging narinig yun. Yung magic word. Kuya, ito kailan yung sinabi ni Ate Lynn yung I love you? Oh, bakit ito ako sumuko? Siguro yung tinapad. Ikaw ha? Parang totoo ba palagi? Wow, talaga na ha? Hindi na daw matandaan. Hindi ko na kabataan. Hindi na matandaan. Hindi, natatagili kayo yan. Okay. Ate Julie, si Kuya Sani ba lagi sinasabi, magic word po yun sa mag-asawa. Dapat lagi po yung sinasabi. Kailan mo rin sinabi ni Kuya Sani yung magic word, Kuya Julie? Ate Julie. Parang nag-iisip. Kailan mo rin sinabi? Hindi, si Kuya Sani. Opo. Ha? Talaga na na. Si Ate Julie. Ha? Kasi yung ibang kasama babae, parang, yan ako, corny. Corny, nung binatang-dalaga namin, nandiligaw, gusto-gusto makinig yun eh. Bakit pag nag-asawa? Amen po ba? Kuya Arnold, nasa ka? Ano mo lang? Ha? Or, hindi po dapat corny. Magic word po yun sa mag-asawa. Alam ko si Kuya Rick lang. Kuya, kailan mo ulit sinabi kay Ate Chata, I love you? Minuto. Wow! Kaya na, Minuto talaga. Okay, tingnan niyo po, may po sila kung nagsusubuan sa tulong. Pasok naman. Si Kuya Joey kanya. Ate Sarah, yung totoo lang ha. Kailan mo rin sinabi ni Kuya Joey yung magic word? Ha? Tingnan mo. Nung naligaw lang? Wala kayo. Kuya Joey, nung nagtotoo, Kuya, paalala po sa ating lahat, kasi nga po kayo ay love man. Ano po? Kasi minsan may nadalawa po kami, seminar sa couples. Yun po yung muna sinabi ng tagapagturo. Dapat po sa bawat mag-asawa, kahit na matanda na, laging sinasang magic word po yun sa mag-asawa. Kaya lalo na pag ang asawa daw babae, nagagalit, sabihan mo yun. Biglang, uy! Bigla po may kakaibang kiliti na mararamdaman, kaya mawawala na yung galit. Magic word po kasi yun. Sa mag-asawa dapat laging sinasabi. Kaya, Ate Sarah, sasabihin mo sa akin ha, mamaya pag sinabihan ka, tsaka bukas si Kuya Joey. Minsan, yun nga na-offer niya, pero hindi po, kasi naliligaw eh. Lagi mo sinasabi, dapat mag-asawa na kayo, dapat hindi nawawala yun. Amen po ba? Yung sweetness, dapat laging lalong na pinaiintig yung pagmamahalan, kahit na may mga anak na, may mga apo na. Ay, ikaw, Kuya JT, kailan mo lang sinabi kay, I love, yung magic word. Talaga lang, mga kanina lang. Praise God. Des daw, Pastora. Ha, si Des? Oo nga. Kaya yung dalawa. Kailan, Richmond, kailan mo yun, ha? Ano? Hindi ko na matandaan, Pastora. Hindi ko na matandaan. Sesere natin ito si Kuya Joey at si Richmond. Yung bukol, ayan. Sabihin natin kay Pastor Alan. Yun, paalala sa ating lahat yun. Dapat sinasabi po yun. Huwag natin pagsawaan. Ano po? Si Pastor po ay sa
Minsan nga, pag sasabihin ni Bes, ang kinikili nyo. O, huwag ka maiinggit. Ganun pa sana kung gusto. Huwag ka maiinggit. Tsaka na ikaw. Yung po, kasi po, yung pagmamahal dapat lagi nila-express niya. Sa lahat ng pagkakataon. Magaling sinabi ni Kuya Ricky Boy, lagi, minuto, please God. Asan sabi, thank you. Ay! Ganun, thank you. Hindi, I love you, din. Ganun. Ayan. Kaya sa susunod, Ate Chata. You're welcome sa ganito. Welcome. Ate Chata, I love you, please God. Oo naman. Pero okay, thank you. Thank you. Nakahawig na rin yung Thank you. Opo. You're welcome sa ganito. Kaya nila si Kuya Rodel, wala ka lang ang Kuya, ngiti-ngiti, pero laging sa chat, I love you, tsaka pag nagbibideo ko sila ni Ate Maricel. Kasi yun po ay yun po ay magic word. Kahit po sa mga anak, dapat matulungan din ang mga anak nagsasabi na gano'n sa mga magulang. Meron na ba mga anak na nagsasabi ng gano'n sa magulang? O dapat po, matulungan natin sila, praise God. So, kasi yun, magic word yun eh. Kahit na naiingis ka, magagalit ka pag ilang narinig mo, ay talaga pang binuhusan ka lang. Nagiging maganda ang pakiramdam. Di ba? Kaya lalo po ang mga babae, kasi tayo mga babae, very emotional tayo eh. Kaya minsan pag wedding anniversary o birthday, di ka nabati, nagkabati. O di ba? Kaya sa mga asawang lalaki, ang mga babae po ay emotional, very emotional po yan. Huwag nyo kakalimutan yung birthday, huwag nyo kakalimutan yung wedding anniversary. Mahalaga po sa amin yun. Amen ba? Mga asawang babae! Yun. Kaya sa susunod, sasabihin ni Ate Chata, hindi na thank you. Love you. Yeah. Praise God. Okay, so paano ba natin pananatilihin yun? Ano po? Number 1, sabi dito, doon sa Romans chapter 13, verse 10, sabi po doon, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kalinuman. Kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. So ang nagmamahal, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kalinuman. Amen po? Kaya kung ano sinabi ko kanina, yung nagmamahal, hindi siya gagawa na, hindi siya kasasakit kung minamahal niya. Ang gagawin niya, matutuwa. Ganun din po sa Panginoon. Matulad ngayong umaga, kasi medyo malapit ang panahon. Ano po, maaga tayong gumising. Kasi yung oras ng ating pagsamba, dapat nandito tayo. Ano po yung nagtulak? Kasi yun po, ang nagtulak po yung pag-ibig natin sa Diyos. Natuwa nga po ako, pasensya na, babanggitin ko lang. Kasi doon po ako nakatulog nila ating Petro. Maghahanda ka ng susunod mo. Hindi na sana nakahanda na ng linggo pa lang. What? Bilhin niya ng linggo pa lang. Inihanda na niya yung kanyang isusuot ngayon. Ganun po yung, ano nagturo? Nagawin yung pagmamahal niya sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi dito, ano po, paano manatili yung masiling pagmamahal natin, yung passionate love, huwag tayong gagawa ng ikasasakit ng minamahal natin. Huwag tayong gagawa ng ikasasakit ng puso ng Panginoon. Sabi doon, hindi gumagawa ng masama kalinuman o umiibig. Amen po ba? Minsan, yun nga, dahil minamahal mo siya, iniibig mo siya, nagpapaalala. Kasi ayaw natin mapahamak. Amen po ba? Kaya, ano pa po sabi ng Santiago chapter 2, verse 8, letter B. Sabi na, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kung paano tayo ayaw natin nasasaktan, dapat ganoon din sa iyong minamahal. Amen po ba? Sa ating kapwa, sa membro ng ating pamilya. Ano po? O, di ba? Huwag natin hayaang masaktan natin ang kadami ng puso ng Panginoon.
makikita. Kasi minsan, madaling sabihin, minamahal natin yung kapwa natin eh. Di ba? Eh, paano kung nasaktan mo yung damdamin? Di ba? Kaya sabi dito, yung taong sinasabi ni iniibig niya ang Diyos, napupod naman sa kanyang kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo na po ay sinungaling. Unang 1, chapter 4, 20-21, nakalagay po. Yan, in English version po. Ano po? Ang sabi sa verse 21, ito ang utos na ibigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Kasi nga po ang Diyos natin ay pag-ibig. Kaya, sabi ng Roma 12:21, huwag tayong padaig sa masama, kundi daigin natin ang mabuti. Sabi dito, daigin mo ang mabuti, daigin mo ang mabuti, ang masama. Daigin natin, kung masama ang ginagawa sa'yo, sukla mo ng mabuti, meron tayong gano'n. Sabi nga pag binata ka ng bato, ano ibabato? Tinapay. Pag binato ka ng bato, tinapay. Ano po ibig sabihin? Pag sinabihan ka ng masamang salita, o huwag mo din batuhan ng masamang salita. Sabi na ng salita ng Diyos, siya ipanalangin at pagpalain. Hindi po ang sabantayan po ng salita ng Panginoon. Ano po? Kaya, huwag tayong padaig, ano po, sa masama. Huwag natin hayaan masaktan natin. Lalo-lalo na yung membro ng pamilya po natin. Dapat nga sa atin po, mga magulang, dapat kaibigan natin ang ating mga anak. Lalo na pag ang mga anak natin ay, ano na sila, teenager. Para magkukwento sila ano nangyayari sa labas. Hindi sa kaibigan, kundi sa atin. Amen po? Kaya ako po talaga, kinakaibigan ko po yung bunso kong babae. Kasi nga babae. Ano? Kasi parang nagkukwento siya, yung magkukwento. Kasi nung una-una po, may nagsabi sa amin na, pwede niyo bang umakyat ng ligaw like this? O parang, ayun parang pakiramdam ng nanay. Parang, no? Sabi ko, bata pa yung anak ko. Parang nung una-una may nagsabi po, grade 6 pa rin si Bess. Sabi ko, Bess, haba naman ang hair mo. Sabi ko, bata pa kayo. Sabi ko siguro ano lang yun, yung class, copy lang, ano ko. Sabi ko, magkaibigan na lang muna kayo. Tsaka nyo na, kasi grade 6 pa lang. Ano po, ay minsan, sa ating mga may anak na babae, hindi natin maiwasan. Kasi tayo din nakaranas, ano po. Pagkatiwalaan lang po sila at paalalahanan. Ano po, kasi mahirap pigilan po pag talagang tumitibok ang puso. Ano may nararamdaman, mas maigi yung mapagkatiwalaan po natin sila. Kaya ang nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama. Amen po ba? Sabi nyo nga sa inyong katabi, ang nagmamahal sa Diyos hindi gumagawa ng masama. Amen. Hindi siya gumagawa ng ikalulungkot ng kanyang minamahal. So yan po yung para manatili yung natin, yung masiging pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi ganun na binasa natin doon sa Pahayag, chapter 3, pag maligamgam ang pag-ibig natin, isusuka tayo ng Diyos. Bakit? Tanungan natin sa sabi, kumusta kayong pagmamahal natin sa Lord? Pero alam ko mahal na mahal natin kasi andito tayo ngayong umaga eh. Yun yung nagtutulak sa atin para tayo magsama-sama dito tuwing linggo at may gawain, yung pagmamahal natin ngayon sa Panginoon. Amen po ba? Number 2, sabi dito, ipamuhay ang salita ng Diyos. Ang sabi po, ipamuhay kasi po yung layunin. Bakit nag-iwan ang Diyos ng love letter sa atin? Yung kanyang salita, ang layunin niya para po
ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kasi nga, kung alam na natin yung salita ng Diyos, at hindi natin ito sinusunod, hindi natin ito pinamumuhay, yun po yung sabi ng Panginoon. Kasi lantad na ang buhay natin sa Diyos, dinadaya lang natin ang ating sarili. Kaya, sabi dito, ipamuhay po natin, wala tayong maging tagapakinig. Amen po ba? O talaga po lahat tayo dito nagsisikap. Ano po? Na maipamuhay natin yung salita ng Diyos. Hindi naman po hindi masunod natin. Ano po kasi para marami po tayong madala sa paanan ng Panginoon. Ng mga taong may kaugnayan sa ating buhay. Na sila rin mabago katulad natin. Amen po ba? Kasi pag talagang hindi tayo nababago, walang nangyayari. Wala po. Ano po? Ay, hindi ko alam kung nasabi ko na po ito sa inyo. Kung nasabi ko na, ulitin ko po. Minsan, nag-visitation ako. Sabi ng anak, paano po ako sasama sa nanay ko? Gusto ko. Alam po galing sa church. Very active po siya. Kaya lang pagdating po dito sa bahay. Yun. Kaya tayo po talaga sa loob ng tahanan, maging magandang halimbawa talaga. Makikita talaga yung bunga ng pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Amen po ba? Katulad po namin, kami po, minsan sabi ng anak ko, gusto ko pong anak, minsan sabi niya, nanay, pwede ba pakisabi mo sa mga attendee na yung anak ng pastor, tao din. So medyo na ako yung sinabi niya. Kasi siguro dahil anak ng pastor, yung expectation na dapat hindi ka na nagkakamali, dapat ikaw ay perfecto na, gano'n, ano po. Hindi po, ano po, sabi ko nga. So sabi ko sa anak ko, nung sinabi niya, ang mahalaga, bes, sikapin talaga maipamuhay natin yung salita ng Diyos. Para makita na babago tayo. Nakita yung bunga na pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Kasi pag nakita nila, nagsisigap tayo, ipamuhay yung salita ng Diyos, hindi lang tayo nagpapakinig. Pag nakita nila yun, wala na sila sasabihin pa sa atin. Amen po ba? Pero sabi ko nga, hindi natin mapipili sa lahat po ng tao, meron at meron po. Amen po? Pero mahalaga, kita tayo ng Panginoon, nagsisikap tayo. Sabi na ang verse 25 na Santiago chapter 1, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao na hindi isang tagapakinig lamang, pagkatapos ay nakakalimot, ang taong iyon ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Kaya ba yung salita ng Diyos? Hindi lang natin narinig. Ating po ipinamumuhay, sinasagawa natin ang pangako ng Panginoon, pagpapalain niya tayo sa lahat ng ating gagawin. Kasi yung salita ng Diyos, yun po yung ating naging tanglaw sa mga gagawin po natin at ginagawa po natin. Amen po ba? Kaya paalala para manatili yung masinting pagmamahal, marugdog na pagmamahal na ang Diyos na nagbigay sa atin, ipamuhay po natin yung salita ng Diyos. Kasi may sinasabi po sa kanyang salita, hindi mahirap sundin yung kanyang salita. Napakalapit po. Kasi nilagay na lang Diyos sa puso po natin. Na sa atin na lang kung susunod tayo o hindi. Gagawin ba natin o hindi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero alam ko lahat tayo dito, sisikapin natin, magawa natin. Amen? Makipamuhay natin yung salita ng Panginoon. Para maging mabunga, maging matagumpay po ang buhay pananampalataya ng bawat isa sa atin. Sabi po ng Roma 12:2, huwag kayong mayo sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuting nakalulugod sa Kanya na talagang gawin. Bakit po tayo pinapaalala, huwag tayong umayo sa takbo ng mundo na ating ginagalawan? Kasi po yung nasa mundo talaga, marami po mga bagay na hindi nakakapagbigay kalulugan sa Panginoon. Amen po ba? So sabi niya, huwag tayong aayon. Huwag tayong aayon. Kung noon, lagi tayong negative, pero ngayon nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, dapat lagi
lagi think positive. Amen po ba? Think positive. Sabihin nyo nga sa inyo katabi. Opo. Kahit na bakit yung nakikita mo. Hindi kilala mo yung magandang bagay na gagawin ng Panginoon doon sa pangit na yun. Amen po ba? Kaya pakisabi nyo nga sa inyo katabi, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Amen. Ipamuhay na po. Ngayon na, hindi bukas, hindi mamaya. Hindi bukas, kundi ngayon na. Amen po ba? Ipamuhay natin. At pag yun po ay pinamuhay natin, pag nabigyan natin ng nagawa, napamitin natin ang puso ng Diyos, mamamanga po tayo sa pwede gawin ng Panginoon sa buhay natin, sa pamilya natin, sa hanap buhay na meron tayo at sa ating paglilingkod. Amen po ba? Number 3, sabi dito, matuto tayo magpatawad. Bakit po? Kasi sabi ng Mark 11:25, sabi po doon, kapag kayo mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ipatawad din naman sa inyo ang mga nasa langit, ang inyong mga pagkakasala. Doon sa verse 26, ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi kayo patatawarin ng inyong Ama nasa langit. So, para manatili po yung alab, yung masiding pagmamahal na ang Diyos ang nagbigay sa atin, matutunan natin magpatawad sa mga tao. Nakakasakit ng damdamin sa atin. Amen po ba? Hindi madali, pero dahil yun po yung sinasabi ng Diyos at minasa ng puso natin, tutulungan po tayo ng Panginoon. Ang Diyos lang po ang makakatulong sa atin doon. Kaya ngayong umaga po, pinaalalahanan tayo, baka meron pa tayong itinatago sa puso natin, na meron pa tayong mga tao hindi pa napapatawad. Ngayon na po yung panahon, makalaya po tayo doon. Kung ang Panginoon po lagi nagbibigay sa atin ng lagi ng pangalawang pagkakataon, tayo din po. Amen po ba? Meron po isang kwento, totoo po kwento po ito, kapapilan po natin, mag-asawa sila. Para silang manggagawa ng Panginoon. Hindi ko na po sasabihin kung saan bayan. Kasi nakakatuwa po. Dumating yung punto na kanilang pagsasama, nahulog sa kasalanan ng lalaki. Ngayon dahil talaga mahal na yung pamilya niya, na sabi nga natukso lang talaga, dahil mahal na talaga yung asawa niya yung pamilya niya, ang ginawa niya, una, nag-pray siya sa Lord na bigyan siya ng kalakasan masabi niya sa asawa niya. At pag sinabi ay, kasi siyempre kilala niya yung asawa niya sigurado, magagalit yun. Di ba? Sa prayer na, bigyan mo po ako ng pagkakisang araw, Lord, ikaw po yung magtakda na masabi ko sa kanya. Ngayon, may isang araw, umalis lahat yung kanilang anak. 3 anak nila, umalis. Sila lang mag-asawa ang naiwan. Yun yung pagkakataon. Yun yung pagkakataon na ibinigay ng Panginoon para masabi niya sa kanyang asawa. Yung pagkakamali kanyang nagawa. Sabi niya, hindi sasabihin ako sa iyo. Pero, alam ko magagalit ka, pero nawa, yung pagpapatawad at yung pagmamahal huwag mawawala. Ganun, sabi ng asawa, ay yung asawa ay maganda ang kondisyon. Ano po? Ano ba yung demonstrasyon niya? Yung sinabi po niya, meron siya na relasyon sa iba. Doon sa lugar na kanyang pinagkapuntahan. Sabi niya, hindi siya natawad. Pero sabi niya, ano lang ako, natangay lang ako. Pero ano niya po, dahil hindi pa rin Kristiyano. Sa mga asawang babae, ramdam po yun. Sabi niya, alam niyo ba ang lumabas sa bibig ng asawang babae? Ano nangyari? Yun lang. Kaya yung lalaki, imbis na yung babae ang umiyak ng umiyak, yung lalaki ang umiyak ng umiyak. Kasi hindi lang yung narinig niya, ano nangyari? Pero alam mo lahat, sabi niya, may nararamdaman ako, pero ang ginawa ko talaga nag-pray ako. Kasi hindi ko alam ano yun, basta may nararamdaman ako, nagbabalik siya sa prayer.
ngayon. Sabi niya, dahil ikaw mismo ang nagsabi at hindi mo hinayaan, iba ang makapagsabi sa akin. Pinakita mo mahal mo talaga kami ng mga anak mo. Kaya sabi niya, sino ako ang Diyos na nagpatawad? Ako pa kaya, asawa mo. Naku, lalo po magulong yung asawa mo na. Hindi yun ba? Kasi sa mga asawa, mahirap po yun. Pag ang nanaig yung emosyon, naman, ginagawa siya, yung ganun po, sabi ko sa akin, sabi ko po, hindi ko alam kung ano mangyayari. No, pero Jesus name, ano po? Pero dahil nga, tayo, pag tayo babag, masipag, lagi tayong nandun sa prayer, lagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos, yun yung magiging kalakasan natin at yun yung matutulong sa atin na harapin yung problema. Na kahit masakit, masakit po yun sa asawang babae. At talagang pinatunayan naman ang asawang lalaki na nagsisisi siya talaga. Bago niya sinabi yun sa asawa niya, pinutol na niya yung relasyon. Hindi tama. Sinasawa ko. At alam ng babae, hindi tama. Nakakalupot pa doon yung babae, dalaga. Yung dahil nga gano'n, nadalaya tayo ng kaaway. Kaya sabi dito, pag yung salita ng Diyos, ipinamuhay natin, kahit nga anong tukso o anong problema ang dumating, hindi tayo matigilan. At dito, dahil yung salita ng Diyos sinapuso, mabilis niya ibinigay yung pagpapatawan. Kahit na napakahirap. Amen po ba? Kaya sabi ko, namangha po ako doon sa kapila natin. Sabi nga, pinili niya magpatawad. Kung kayo, maayos sa relasyon nila. Sama-sama silang hanggang ngayon, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Pero kung hindi siya, kahit alam niya yung salita ng Diyos, na kung nanaig yung galit, ano kaya buhay meron sila ngayon? Di ba? Kaya, yung pagmatutuloy po yung isang bagay para yung pagmamahal, yung passionate love, na Diyos ang nagbigay sa atin, hindi mamatay, ano po, matutunan natin ng pangalan. Hindi ganun kadali po yun, pero pag tayo humingi ng tulong sa Panginoon, ano po, tutulungan niya tayo. Kasi sabi ng Lord, pag hindi tayo natin ito magpatawad, hindi tayo patatawarin ng Panginoon. Ano po, ako po dyan po talaga ako minotivate ng Diyos. Dyan po dinurog na Lord ang puso ko. Isa pong karakter ko noon, hindi pa wala pa ako tama nila, hindi ako marunong patawad kasi sinaktan mo ako. Wala pa ako. Yung matangin ng galit, sabi nila, ako po yung dati, diyan po ako hinubog ng Diyos talaga ng totoo. At hanggang ngayon po, patuloy na hinubog pa rin. Kasi nga, sabi ko nga, minsan nag-usap-usap kami mga pastor, yung iba, kala nila yung pastor, parang nakakalimutan nila yung pastor ay dinadami din. Kasi, minsan kasi hindi natin mapipis lahat ng mga tao. Ano po? Pero doon po kami hinubog ng Diyos. Matutong malawakan ng pangunawa. Kasi yung isang katangian ni Hesus Kristo. Tayo po tagasunod ni Kristo. Amen po? Kaya sabi ng Efeso chapter 4:32, sa halip maging mabait kayo at mauwain sa isa't isa, magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kasi yung sinasabi na kailangan natin sundin. Kasi pag ganyan natin na matigas yung puso natin, mamamatay yung apoy ng pag-ibig. Huwag natin hayaan. Kasi ang tandaan natin ng unay, may mahal na sa ating nanay ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi po ba? Kaya sa mga mag-asawa, kung may tampuhan kayo, hindi pa meron pagkakaintindihan, ano po, laging mag-uusap, mahalaga po yung communication. Laging mag-uusap. Ako po, isang po din katangian nyo na talaga ngayon ay tinuturo ako rin yung sarili ko na kung ano yung may damdamin ako, sinasabi ko kay pastor. Dati po, hindi lang ako kumitibo. Hindi po ako nakibo. Kaya kailangan po, dapat kailangan ng bawat mag-asawa ang bawat isa. Pag ako, napakatahimik na alam na ni pastor.
Ano kaya yung ginawa ko? Ano kaya nasabi ko? Ano kaya ano? Kaya minsan kapakatahimik ko ang prayer ng Lord, magpadala ka ng magbabasa sa amin ka, narinig ka. Kasi, alam ko sa sarili ko, pag ako nagsalita, ayaw ko makakasakit ako ng damdamin. Kaya ang ginagawa ko, tumatahimik na lang ako. Dati ganun po ako, pero ngayon po, nung natutunan po namin yung nga sa seminar na po na ngayon, ano po, sinisikap ko, pag ako may damdamin, sinasabi ko na. Para alam niya, eh, po ba? Kaya dahil po sa may mga asawa dito, ay mga anak, kahit mga anak, meron kayong, may nasabi yung tatay, yung nanay na, parang hindi nyo nagustuhan. Sabihin nyo agad, parang nasaktan naman ako dito sa sinabi mo. Pero, para alam. Kasi hindi natin alam ang mangyayari mamaya bukas. Maganda lagi po kasadang ang puso natin sa bawat isa. Amen po ba? Matagpuan tayo na walang tinatago sa puso. Kasi pag may tinatago tayo, alam natin kung saan tayo pupunta. Amen po ba? Kaya magmahalan na po ang bawat isa. Hindi naman tumayo yung mag-asawa. Tayo lang yung mag-asawa. Parang kayo yung tumayo. Yung mag-asawa, sige po tayo. Yan. Yan, buti na lang magkakatabi kayo, ano? Yan. Yes, tapos na po kasi ako may babasahin na lang. Okay. Bigyan nyo nga po ng hug ang asawang babae. Dapat ang hug ay lalaki. Ano yun? Ang napala, sige po. Mag-asawa naman po kayo. Kuya, hindi ko po dapat ang hug ay atin. Dapat po na yung notebook nyo. Nahiya si Kuya Ricky, oh. Mag-asawa. Ay, Kuya Ricky, hindi kita nakikita. Hindi kita nakikita. Huwag mo si Ate Grace. Sabi ni Kuya Ruel, wala si Marlins. Diba, sa Kuya Ruel. Amen. Lagi na po ba? Lagi po magmahala ng bawat mag-asawa. Lagi mag-unawaan. Kasi walang ibang uunawa sa bawat isa kundi ang bawat isa. Amen po ba? Amen po? Sige, makakapo na po kayo. Maraming salamat. Tutuloy po natin yung sa focus na. Amen. Praise God. Sabi po ng Deuteronomy 7:9, nalalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipapadama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 saling lahi. Tuloy niyo po yun. Paalala po sa atin ng Panginoon, tapat po ang Panginoon. Ano po? Tapat po siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. Sabi po niya doon, ang pangako niya, ipadadama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 lahi. Sabi sa ika-4 na generation natin, amen! Dadalo yung pagmamahal. Kasi tayo yung magtuturo sa mga anak, sa mga apo, manugang na magmamahala ng bawat isa. Amen po ba? At muli ko pong sasabihin yung Kawikaan 8:21, ang sa akin nagmamahal, bibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisiglan. So kaya po pala tayo tinuturuan, yung pinakamalagang utos na yun yung susi para maranasan natin yung yaman, yung mga pagpapala na ang Diyos na maganda para sa ating pong lahat. Amen po ba? So tayo po natin tumayo at tayo po ay umawit ng isang awit sa Panginoon. Sabi nga po doon sa awit natin inawit, sabi doon, sabi po ng awit, wala pa tayong ibang mamahalin kundi ang Panginoon. Amen po ba? At ako po nananampalataya mula doon sa pagmamahal na yun na Diyos na nagbigay sa atin, ano po, mas matagumpay ang buhay ng bawat isa po sa atin. Kawitin po natin ito ng buong puso sa Panginoon.